naka-wifi yan. Yung mga guard doon, naibili na nila ng bahay. Ganun po katindi. Diyan po sa isang building na yan, nandyan sa loob mismo ng Bilibid Prison. Kahit anong iisip paraan. Yan po, pinatatanggal din namin. Dahil yan ang nag-aalaga ng mga special treatment ng mga preso. Mga chairman, isa pang hindi natin nakabayanan na kailangan din mag-art tayo ng isa pang watchdog sa mga promotion at recruitment ng mga law enforcers. Dahil alam mo, ito, alam mo ito eh. Ha? Meron pala ha? Gawin mong pulis itong bata ko. Ha? Ako na bahala. Ayos na. Yung bata ng sindikato, nakapasok na. PO1. Oh. Ha? Tapos, mag-promotion. Pare! Gawin mong general itong bata ko. 5 milyon ka. Yan ang dapat natin bantayan. Kumpirmado yan. Ngayon ho, nag-i-invest na ang mga kriminal. Doon ho sa recruitment ng kapulisan. Meron sa investment. Kumbaga sa babaon nila yan, mag-start sa 301, S401, hanggang tumaas ang rango niyan. Sa ngayon ho, sa amin, sa Station 2, dito sa, Masambong, ng District 1. Magugulat kayo. Pagka may nahuling po sir dyan, sasabihin, dali niyo ako sa Presinto 2. May request pa. Ibig sabihin, may sasalo na sa kanya doon. At saka nagtataka kami, wala na ho nahuhuling drug laboratory dito sa atin. Bakit ang daming shabu? Baka naman recycle. Malamang na recycle. No doubt about it. Kaya, ang daming clause na dapat talaga makorek. Mayroon pa akong kwento eh. Kapit-bahay ko, babata ako. May pulis na nagabat sa kanya, kinuha siya. Pusher yung kaibigan ko eh. Kababata ko yun. Nung kinuha siya, sinakuha pa niya 10,000. Sabi nung pusher sa dalawang pulis, naka-pusher kang usher. Kasi ko, kung puno niya, alam mo siya may ari niyan eh. Kirabi, denial. O sabi mo, binalik ko yung pera. Sabi nung pusher, alam mo naman sila may ari niyan. Sabi nung pusher hanggang ngayon. Binalik ko yung pera. Hindi tinawagan lang. Anytime, pwede kong para sa inyo tao. Sino mataas na sa likod? Pulis na yung gumawa, yung tinawagan. Ano na, huwag ito yan. Alam mo, sino yung tinawagan? Sabi niya, alam mo, masya pang problema natin yung tinatawag na MBA system. May backer ako. Kaya yung totoong, yung mga patitinong polis, wala nang will to fight. Only the will to survive. Dahil pagdating nahuli, dinala. Tapos ito may natawag na makawala na yan. Kaya, imbis na merong magiging polis na gagawa ng tama, nawawala na ng gahanang magtrabaho at nakikiayon na lamang sa sistema kalakalan kapatid. Hindi Utol Boy, panglista. Yung kanyang problema, halos tapos na, biglang nawala, nagbulat. Hanggang ngayon, hindi na ano yung kaso ng anak niya. Boy, ano, any development? Okay. Just to update you, no, yung kaso ng anak ko, ako nga pala, by the way, yung private complainant against the Dominguez are nothing to. Ang akusado po dito sa charge sheet is ito, all accounted naman yun. No? Ang prosecutor, we are supposed to present 16 to 17 witnesses sa prosecution. Magpo 4 years na po, nasa trial proper kami. Ang napipresent po namin is hindi na pala. Siguro because of yung mga legal remedies ng kalaban, ang daming postponements, tapos yung mga nagpalit din yung judge, yung mga deciding judge. So anyway, yung concern ko ngayon is about yung present current situation sa peace and order natin. Tapos yung obviously yung crisis inside the PNP organization. Saka siguro yung napapanahon ngayon yung death, yung restoration ng death penalty. Siguro you can ask me. Dapat doon natin i-focus Yung PNP crisis, walang matatapos at lately halos wala na rin nagsasalita pero ngayon dumadami yung mga pinagin doon.
plus yung present situation ng vision order sa bansa natin. So, anyone can ask. Jimmy. Boy, dun sa sinusulong yung death penalty, no, dumadami mga Pilipino. Gumalaw na rin yung mga artista. Si Che Peticache, dati against sa death penalty, pero nung namatay yung nanay niya, nanawagan na siya. Pati yung ibang artista. So dadaan pa to sa butas ng karayong, sa Kongreso, sa Senado. Sakaling hindi ito pumasa o pumasa man, dadaan naman sa Malacanang. At ibinasura ni Pinoy, sinabi niya, hindi daw yung death penalty, hindi daw yung kasagutan sa lumalalang krimen. So sakaling yung may basura ng Malacanang yun, pumasa sa Senado, sa Kongreso, ano magiging posisyon ng DACC? Magkakaroon ba kayo ng yung parang pagkilos para sa mamayan o pang mas lumawak pa yung suporta nyo? Okay, ganito, no? Ito mas correct, ano? Ang Malacanang kasi sinarado na yung pintuan, ano? Sa restoration ng death penalty. Ang pronouncement ni Ginoong Lacerda is, hindi pwede yan eh. Marami yung present justice system sa atin, maraming butas, yung many flaws in the justice system. So, ang tanong namin dito, kailan kayo gagalaw o kayo mismo ina-admit nyo na napakahina ng justice system natin? Eh, saan po tayo tatakbo? Saan tayo tatakbo ngayon, ano? So kung ang ang pagbinito ng Malacanang, yung yung sinusulong na bill ng Kamara at Senado, ang option ng BDCC doon is yung People's Initiative, no? Kung saan yung magagather kami, like 3%, what 3% ang kailangan for district, no? Okay. So, but then under the 1987 Constitution, mahirap din talaga eh, no? Kasi parang People's Initiative, nito, parang talagang dadaan tayo sa butas ng karayong dito. But then, may grupo na magsusulong niyan. So, kami, siguro yung legal team namin. Ba't yung sa sinusunod nga sa kanya kung parang ng People's Initiative, kung hindi naman kayo supportahan yung tao siya, nangyayari sa akin. Kasi kailangan kumbinsin muna natin yung tao siya dahil unang-una sila yung napilang Okay. Alam mo, binibigyan namin ng importance yung, yung church, no? Kasi majority rin sila dito. Pero mapapansin natin, yung mga public servants elected, yung mga position to ngayon, makikita niyo yung mga leanings nila na dun yung against sila sa restoration ng death penalty. Obviously, na dun yung yung na-politicize na rin yung mga ganitong because of yung decision nila na yung majority votes makukuha nila. So, alam mo, sa lahat ng mga kahit yung lahat halos na napupuntahan namin ang aming death penalty, katulad ng puto for puto nung yung text poll is saying 97% is saying yes for the restoration ng hakot na kamatayan, 3%. Tapos yung mga iba, 95 against 5%. So ito yung panay, hindi ko alam kung pwede yung referendum or what, pero makapag-usapan yan, usapan din, Tapos, sa tingin ko, majority ngayon talagang ang gusto ibalik talaga eh. Katulad ng mga death penalty, ang sabi ko nga sa'yo, it will take a victim to understand another victim. Pag hindi pa nangyayari sa'yo yan, hindi maintindihan yan. Kaso ni Sheriff Peticache, nagsalita si Nora Honor, Richard Gomez, na araw-araw daw may pinapatay, gano'n. Alam mo, regarding yung SAGE, human rights, yan ang talagang number one, nag-uupos dito. Pero tingnan natin ang mga rights ng biktima. Katulad ng anak ko, one thing is certain dito, 6 feet below the ground to. 4 years na akong nakikitumayo, lumalaban. Kailangan lahat fully equipped ka dito financially, yung connection mo, support groups mo. Samantalang yung mga yung mga akusado namin, lahat ng rights meron sila. Yung right to get a lawyer, right to
for consideration sa lahat ng ano, marami silang legal remedies up to Supreme Court. Samantalang pag ako natalo sa RTC, tapos lang sorry ako. Okay. Pag may binalik kayo kanina sakali granted, pumasa yung death penalty. Sinasabi ka, dapat sampulan, pirate squad, hindi ba brutal yun? Hindi na lang lethal injection. Okay, ganito ano. Kasi kaya nga sinusuportahan namin si Tito Soto, 99% lang. Yung 1% is yung sa implementation yung manner by firing squad in public. Okay. Ang reason lang kasi doon yung magkaroon lang ng mensahe na talagang it will send a message na in public. Tulad nung yung Kilinse, Fort Bonifacio, in public, binalil siya. Nakita natin, natigil yun, yung rape ni Maggie de la Riva, 4 ang hinitay doon. Wala nang rape cases na sumunod doon after, So, nagkaroon ng takot, fear, yung atmosphere of fear, hinihingan siya yung kalawit ni kabantayan doon sa nila, So, saka makikita natin dito, pag walang takot talaga, nakikita naman natin yung mga neighboring countries natin na nagpo-full scale sa illegal drugs. Ginagawa nila ang playground ng Pilipinas simply because alam nila yung batas dito, mapaglalaroan nila at walang death penalty. Tapos pag nalalagyan nila yung mga prosecutors, mga men in uniform, hanggang nakakagawa lahat sila na Kaya ano ba yung mga serious organized crime threats sa atin ngayon? Number 1 is yung illegal drug, Nandiyan yung Sinaloan Group ng Mexico, Medellin, Cartel, natatabunan na nga yung mga 14K, Bamboo Gang, tapos yun yung mga serious threats, like yung kidnapping, lahat. Yun yung mga serious threats, So talagang napapanahon ibalik talaga yung death penalty. Hindi ko alam bakit sinasara talaga ang pinto ang kaagad, Hindi ko na kaagad ng Malacanang. Yung mga early pronouncement nila. So, ayun, believe din ako kay Tito Soto sa yung mga ibang Sir, may sinusunod kasi dati si Tito Sen, dati na Dangerous Drug Board Chairman, ex-May Secretary. Yung panahon niya, pilit ay sinusulong sa Kongreso na magkaroon isang nakulungan sa mga heinous crime, drugs, yung lahat pati drugs, na ilayo doon sa mga petty crime lang, yung mga nakapagod sa CCJ. Sila ay nasa isang isla, kaysa yung dependent, walang cellphone, walang telepono, maski yung mga wala rin cellphone. Ano ba kayo doon? Yung gusto niya sinusulong, alam niya dahil nandun ko sinusulong dati yung chairman yan So yun, parang isolated area lang siya pero nasa isla. Iiwalay natin yung major crimes and light crimes. Pwede yun, ito include nga pala yung mga men in uniform, na nanumpa to protect and serve. Lahat ng material resources natin, ginamit sa kanila sa training nila to develop skills, even yung mga human resources na ginagamit against us. Pag yun, mga police, members ng armed forces na involved sa mga major crimes, talaga dapat death penalty ito mga to kasi nanumpa to sa Sandigan ng Bayan, sila mag-protection sa atin. Yun, na very timely lang. Yun ang sana somehow Okay. Well, makasingit lang ako. Politika kasi ang death penalty. Ang importante, mag-election tayo sa 2016, dapat ito yung panindigan ng isang presidential candidate. Pag hindi kasama sa agenda ng presidential candidate, huwag natin iboto. Kasi pag ginusto ng presidente, kahit ayaw ng Congress, ang problema. Pag gusto ng congressman, ayaw ng presidente, wala yan. So kailangan number 1, kasama sa top 10, agenda ng isang presidential candidate, kahit si Binay o maging presidente yun, dapat ayan ang isama. Tama po yun. Ito, papasok po dito yung political will. Makikita nga natin may signature campaign sa Davao, kung saan pinipili nila si Duterte. Ano ba ang mandate ni nakatulong siya sa peace and order? Tama po siya sa mga may-ari. Ito ay malaking tip sa patakbo kayo sa politics, seeking public position, basta ang
eh baka ang PHCC rin, though non-political kami, may tulungan namin yon. Yung isang politika na magtutuon sa peace and order, sa crime solution, crime prevention, at sa pagtugis dun sa mga serious crime, organized crime threats dito sa ating bansa. Dapat, boy, kasi dapat i-challenge nyo bilang BICC, kasi yung BICC, recognize kayong organization na talagang nakapront yan. Dapat i-challenge nyo yung presidential candidate para mapilitang isa. Good point. Sige. Libre yan, advice yan, libre. Okay. Binahamon ko yung isa na shoot me. Ay, ganyan din si Juan, ganyan din si Chairman. Shoot me, kill me. Oh, diba? Ano po, no? Totoo yung sinabi nyo. If you remember during the time ng Echegaray case, ito yung unang first lethal injection. Ako po yung barangay captain na tumulong kay Baby Echegaray and against all odds. Imagine, kalaban ko, mga congressman, senador, simbahan. Ito yan. Pero dahil sa clamor ng mga tao, for the first time, ang Kongreso, 36 hours, walang alisan sa Kongreso. Why? Dahil during that time, nagkaroon ng constitutional crisis na ang Supreme Court pinigil nila ang pagbitay kay Echegaray. Teka, sabi ng during that time sa era, wala na sa inyo yan, Supreme Court, nasa akin na yan, Presidente. O, kailangan tapos ang ginawa ng mga ng congressman, in-endorse nila na matuloy ang ang execution nila yung Echegaray. Tapos doon naman lumabas, yun nga, totoo yun, identify na nga namin, supposed to be yung pagkukulungan dyan, unang suggestions, Bradley Island. Kung yun natuloy, hindi na nasakop ng mga Chinese itong mga island natin. Dahil doon natin ipaglalalagay, iba-iba eh. Oh, dito yung lahat ng adik, lahat ng puser. Ano, bahala na sila doon. Ilan na lang ang bantay. Bahala sila mabuhay doon. Gusto nila magsyabuhan sila doon. Tapos dito naman yung mga kidnappers. Kaya yon hindi masasakop ng China yon. Yun lang ang kalungkutan, hindi itinuloy. Yun lang, sa ngayon ho kasi talagang mabigat ang laban natin sa reimposition of death penalty. Pero hindi nyo alam, may death penalty po ngayon. Sinasalvage. Araw-araw. Kaya lang, ang nawala, yung due process of law. Nawalan ng karapatan itong mga kriminal na doon sila sa husgado. Kaya ito yung in-explain namin, doon sa mga pro-life. Pro-life daw sila. Eh sabi ko nga kay Nene Pimentel, pro-life ka ng pro-life eh. Pinagmamalaki mo yung Scandinavian country, pinagtatanggal nilang death penalty. Pero anong ginawa nyo? Doon sa mga baby. Yung hindi pa lumalabas ng tiyan. Sinasabi niyo pro-life kayo. Eh kayo pala unang kriminal dahil sa inyo legal ang abortion. Sa mga bansang ito na pinagtatanggal nilang death penalty, sa kanila, pwede kang pumatay ng batang anghel, pero hindi ka pwedeng pumatay na matandang demonyo. O, yan ang katotohanan. Chairman, ang laki ng diferensya ng economy ng mga bansa niya Yan na nga. sa bansa natin. Plus, wala tayong political will. Plus, bago mabigay kay Danny, no, dalawa lang puntos ang napag-usapan natin dito na gusto kong linawin. Wala na ngayon 14K, wala na ngayon bangbugang. Yung dating, yung triad, tatlo lang yan dati. Lee Ka-shing, Ran Show, and sino pa? Stanley Ho. Stanley Ho. Remember, yung kanina nag-usapan nyo tungkol nyo kay Lim Seng. Si Lim Seng, tell you the truth, I was with Nisa during that time. Ito ay bata lang nung drug lord na si Coco na taga-money laundry ni Marcos during that time. Kaya noon, during that time, binablock niya si Marcos ng CIA. So, para mamatay na yung istorya na meron siyang link sa drug operation itong triad, anong ginawa si Marcos? Oy, ko, iriin mo ng bata mo. Si Lim Seng, during the time, chemist lang. Hindi marunong magtakalok. Kaya kala niya, fake yung balang bibira sa kanya, kaya relax siya, pinatay siya. Plus, anong ginawa ni Marcos? Pinasunog yung floating casino ni Stanley Ho para lumahin sa Stanley Ho. Yan ang untold story itong katarantaduhan ko. Pero naging good for
Marcos. Nakala niya totoo, akala natin lahat talaga, tumo si Marcos at papatay ng drug lord. Tama! Chemist pero yung bang mastermind, napatay siya. Yan ang maliwanag na nangyayari sa atin, na puro half-truth na natropuhan natin mga data na dapat nakukulit. Pero ano nangyayari ngayon? Na ang mga kriminal nasa gobyerno na, nasa law enforcement na, kaya kahit na anong galgal natin dito, wala tayong magawa. Buti nga't meron tayong BACC na tumatapat pa pero risky ang ginagawa nila. Okay? Kaya we salute you. Okay, punta natin si Danny, no? Dahil itong si Danny hindi pupuntahin dito nang walang importante na sabihin sa atin. Danny, banata mo na. Magandang umaga po sa iyo lahat. Alam niyo po, marami na akong congressman sa senador na nakikipag-usap sa akin. Bakit? Dahil huwag ko na daw sabihin na makukulong yung mga tao magnanakaw. Nagtataka nga ako, nag-aaway-away pa kayo. Pagdating po ng 2015, Alpha Omega na. Ang ibig sabihin ng Alpha Omega, makukulong na ang lahat ng taong gumagawa ng kasalanan. Lalo na yung general, na pinag-uusapan ninyo. Kulong yun, hindi pwedeng hindi. Tatlong senador, naka-standby up, nagtatawanan nga ako O ngayon, naka-standby na sila lahat. At hindi pa yun. Napakarami. Kaso na ng death penalty na pinag-usapan nyo, isinulat ko na yan noon, pinagtawanan ako. Babalik ang death penalty. Ang sabi ng mga tao sa akin, bumalik ang death penalty. At nawala ulit. Ang tanong, magbabalik ba ang death penalty pag wala na si Pinoy? At wala akong nakikita na pangalawang agenda ni Pinoy na lalaban pa siya ulit. At tangilig pa ulit. Noon, sinasabi ko na, makukulong, may possible, makulong. Si Jojo Binay. Ano sabi? Nakaka si Jojo Binay. Ngayon, 16% na po. Talo na siya. Kahit sabi pa niya tumaas siya. Napakarami pong makukulong. Umpisahan po natin sa general, sa senador, lahat kayo makukulong. At sinabi ko na rin dito, at sa lahat ng mga media forum, lahat kayo mag-ayos na kayo, magbalik na kayo ng pera na ninakaw ninyo. May mga congressman na po na nagbabalik ng pera. Sa ngayon, kinatatakutan nila ako sa prediction ko. Wala naman akong kinakampihan. Sinasabi nila sa akin, huwag ka nang kay Eric. Dahil si Eric, kalaban ng gobyerno. Paano yung kalaban ng gobyerno si Eric? Prediction lang naman yan. Kahit sa ibang bansa nagpipili ka po, sa Amerika, sa kahit saan lugar, wala namang problema. Kahit kay Marcos, kahit kay GMA, kahit kay Erap, kinakalaban ko sila. Pero sa ngayon, makukulong silang lahat. Kaya kay Manong Boy, at sa lahat ng presidente, si Kapitan Dino, Sir, huwag niyo po intindihin yung death penalty na alam po hindi nila ipapasa. Pag wala na, ayos. Pag lumaban si Binay at nanalo, tanggal siya. Okay? Pag lumaban siya, tanggal siya. Pag lumaban po si Grace po, panalo. Marwas. Okay? Ginagarantiya ko na, panalo. Marwas. Pag lumaban si Marwas, talo. Pag si Binay, talo. Sino ba lalaban? Sino ba? Ilan yung isa? Trillanes, saka si... Si Trillanes, talo. Duterte, talo. Kaya kano? Talo! Makukulong pa kayo sinasabi mo eh. Marcos, talo rin. Sino ba ang gusto nyo? Marcos. Marcos, talo. Makukulong pa kasi Marcos eh. May si Erap, pagkano bumalik? Sino po? Si Erap, napaplano siya. Si Erap noon may pagkakataon eh. Kasi may kaibigan naman ako dito. Tagal siya. Pagkawalan nyo ako. Tagal siya. Rebilla! Ayusin mo na! Ayaw niya, ayusin. Kulong. Estrada, ayusin mo na! Ayaw mo ka ayusin. Dahil di ka niniwala kailan ni Kulong. Enrile, ayaw mo ayusin. Kulong din. Isang babae makukulong. Magkakaroon ng problema sa utak. Nautok. Babae! Nautok. Di ba sinabi ko sa inyo? Dito ko rin sinabi yun. Siyempre pa sinunod si Erap. Ngayon, si Erap. Galaban mo si Erap. Doon, laki ng pagkakataon. Kaya ngayon, tapos. Talo. At possible na makulong pa.
Mamalit ka siya. Kukulungin lahat yan. Lahat yan kulong, napakaraming makukulong. Aregluhin na nila. Ngayon pala, marami na kumausap sa akin, Congressman. Magkusunin na kami ng Sir, si pera. Speaker. Speaker, Belmonte. Buonmonte, talo! Wala na taong kakapitan sa kanya. Kukulong ba siya? Wala! Bautista, may nalaman ako kandidato niya. Pag yun ang lumawa, talo siya. Big Soto. Big Soto, tama ka. Kaya itong halalan na to, kaya kay Magboy, at saka sa Presidente ng Kapitan, ako na ulo nasabi, sir, kahit wala ang death penalty, makakaasa kayo. Makakukulong. Alam niyo ba kung bakit? Ang bilang talaga, September alam naman nila yun Itong year na to, up to year 2015, nakakatakot po ang ating bansa. Pinaalala ko natin. May nakakausap ako sa isang forum din. Sabi niya sa forum, ang bansa natin, magtanggol natin, wala nang naghihirap ng bansa natin. Sabi ko, paano maghihirap ang bansa na wala nang ihihirap? Sige na! Kumaya sa tren. Bumili ka ng gas. Bumili ka ng pagkain. Wala nang ihihirap. Pag ihihirap, pag ito, impyerno ng bansa na ito. Wala na pag-asa. Ang sabi ko sa inyo noon, lagi ko pinaalala, wala pong pera ang bansang Pilipinas. Tama po ba? Lagi ko pinaalala sa inyo, walang pera. Ayaw nyo maniwala. Wala silang pera. Walang pera. At tayo lahat ay pulubi. Sila lahat ay may pera. Lahat na nagnakaw sa gobyerno, makukulong 2015. Kulong kayong lahat. Walang pipiliin. Araw-araw, gusto ko tanong. Sir, dalawa lang kay Boy tsaka sa iyo. Yung kay Boy muna, anong gagawin niyo doon para maisulong yung death penalty? Tipon-tipunin mo ba yung mga nabiktima? Then I understand si Grace po yata na hindi na siya ay Tungkol ba sa death penalty. Para mabalik. People's Initiative, no? Hindi lang natin alam kung paano, just in case na yung bill ni Senator Soto, umakyat sa bike lang sa Kongreso, ang Malacanang, pag binito ng Malacanang to, good ang BECC gagalaw through People's Initiative. Okay. Dagdagan ko. Sige. Actually ngayon, nakikipag-meeting na po kami sa mga congressman na nagsusulong nito. Iko-consolidate na lang. Kamukha ko nung kay Rufus Rodriguez. Doon ho sa magpinsan, ang gusto nila, yung death penalty para lang doon sa mga Chinese o foreigners na mga drug lord. Yun ang kanya. Kay Tito Soto naman, sa drug lord at saka doon sa mga rape victim with murder. Hindi niyo napapansin, may nawawala? Plunder. Hindi ho tayo mananalo sa Congress kung kasama ang plunder. Dahil sa plunder, 50 million and above, bitay na yan sila. Heinous crime na yan Karumal-dumal na krimen na yan. Kaya sa ngayon po, doon nakakonsentrate. At saka doon sa yung brutal na pagpatay, dito po nakakonsentrate ngayon. No? Tapos, yun na, ang BACC, ngayon ho, nakikipag-alik kami kasi magkakaroon ho ng debate. Si Drilon, magpapatawag ng debate, yung mga pro at saka yung against, no? And hopefully, makagain ng to. Dahil ngayon ho, napakalakas ng panawagan para sa imposition of death penalty. Hindi naman po tayo papatay dito ng tumatawid lang sa kalsada. Talagang pipiliin lang po siguro ngayon. At ako naniniwala na tama po, during the time may hirapan tayo during the time ni Pinoy. Kaya lang, ang maganda po dito, sabi po ng ating kaibigan na makukulong, kailangan para makulong itong mga senador at congressman may demanda. Naghahanda po kami, ang BACC, ang CW, yung nakahanda po kami ngayon na 16 na senador, 173 na congressman. Sasampahan po namin ang kaso dun sa DAP. Tama, very good. Kailangan meron tayong legal. Tama kami dyan.
At ang maganda po dito, nagtayo po kami ng volunteer lawyers against corruption. Kailangan po natin ng 200 na matitinik na abogado. Bawat isang congressman merong nakatapat sa kanila na isang lawyer para po maipanalo natin ito. Bibigyan ko kayo ng sample. Merong isang congressman nag-appropriate ng almost 30 million para sa Bulate. Bulate lang po, doon niya dinala yung pondo niya. Meron naman dyan, yung mga nilagay nila yung pondo nila sa gatas. Tapos yung iba scholarship, meron hong scholarship, nandun naman ho yung mga estudyante. Kaya lang po, yung hong eskwelahan na pinagdala niya ng pera, hindi nag-i-exist. Balikan rin naman natin, yung isang congressman, ando naman yung eskwelahan, yung mga beneficiary ang hindi nag-exist, kaya napakalakas po ng kaso natin against this congressman and against the senators. And of course, yun pong ang BACC po, nakapag-file kami ng complaint last year against Alcala, Baron, at saka si Lea Cruz, na kung saan ngayon pinoprosecute ng DOJ. Last year pa po namin pinailan ng kaso yan. Kaya kaakibat natin ang kailangan para mapakulong mo o mareklamo mo, kailangan meron kang intact, no, na kaso against them. Sir, last, sir. Rambo, go ahead. Para kay Danny Atienza, psychic. Danny, ano yung basihan mo? Kasi yung ibang mga psychic, di ba yung ibang mga bulang kristal, baraha, ano nga sa masasabi nating exact, yung salamin, nakikita mo, katulad kay yung tatlo, Senador Juan Ponce-Enrile, Bong Revilla, at saka si Jinggoy, nakita mo na makukulong. Ano yung nakikita, anong yung basihan? Sabi namin nun. Alam nyo, sa totoo lang, marami dito sa atin eh. Panaginip ba? Meron tayong baraha. Eh, nakita ko sa TV, makikialam pa dyan, baraha. Makikialam sa kaso. Hindi pwede yan. Ang kailangan mo, sa Amerika, ilalagaan kami. Kaya nalang ako ng Amerika, lalagyan ako naman ako doon. Ayoko. Dahil gusto ko na nandito na lang ako. Pwede na ako maraming beses ang kinubila. Dahil lalagyan ako naman ako doon. Isama ko lang natin kamag-anak ko. Is a phenomenon. Minsan lang nagaganap sa tao. Yan ang pinagbabasihan ko. At ang bansa na to, ang pinagpala. Yung mga tao nag-aabuso na yan, katapusan na nila. Sapagat lalabas na lahat ng mga tao na mag-dance, magbabang sa kanila, at magpapakulong sa kanila, at sila mag-aaway. Yan na. Isipin mo sila mag-aaway. Senador sa senador, congressman sa senador, at mayor sa senador. Mag-aaway sila at sila ang maglalaglag sa sarili nila. Kaya pagdating ng 2016, Di ba sila mababarilan? opo, tama po yun. Opo, ano po talaga? Si Archie. Archie. And then may tanong ako sa BACC. Kasi there are 3 ways to amend or revise or change the Constitution. Ang una is Constituent Assembly. Pangalawa yung CONCON. Pangatlo yung People's Initiative. Yung People's Initiative, masyado komplikado at maraming kailangan at maraming requisites. Yung CONCON naman, dadaan pa sa plebisito para i-boto lahat ng registered voters na by virtue ng resolution ng Congress. The easiest way is Constituent Assembly. 3/4 lang ng membro ng Congress, pwede na sila na mag-declare as Constituent Assembly na sila na mismo na wala na yung CONCON. Now, dito ho ba sa tatlong to, namili kayo aside doon sa People's Initiative na pinipili ninyong gusto mangyari na napakahirap, napakakomplikado. Hindi ba pwede na yung House of Representatives, despite na ang majority rito ay nakampi ng administration, dahil nakita naman natin dito sa impeachment kung ilan yung boto lang inabot dahil puro noy-noy lahat natin dyan. Dito ba hindi, particular dito sa issue nyo, na restoration of death penalty, nilapitan nyo na at present nyo sa mga kongreso itong sa mga membro ng kongreso itong problema para ma-restore itong death penalty. Actually, sa ngayon, pwede mo naman talaga nilaban yung kaya lang, doon sa original na nakalinya na kung saan yung death penalty pwede, unang-unang tatanggalin dyan
plunder. Kasi alam nga namang kami magpapasa ng batas tapos kami mabibitay. Dahil tandaan nyo, magkano ang binigay, ang naggastos nila sa PIDAP. Kaya yan, kung magkakaroon tayo, dun mismo sa Kongreso, yun nga yung sinasabi mga sa Constituent Assembly, na yan ngayon, gustong isulong nila para daw sa economic agenda, yung pala, mayroon pang political agenda sa likod. So, malabo na yan. Kaya nga ngayon, nakikita, sa ngayon ho, sa Kongreso, nagkakaroon ng kainitan dahil sa paglabas ng listahan ni Toby Chanco. Aba, ilan lang pala ang nabigyan ng katakot-takot na DAP. Yun palang mga kakampi, hindi din pala nabigyan lahat, sandaan lang sila. Oh, yun. So, palagay ko, tama yung usapin na sinabi ni kasamang Danny, no? Na siguro after ng ni Pinoy. Dahil pagkatapos niya, kung makakakuha tayong presidente na gusto ng death penalty, ay malamang baka si Pinoy ang unang tamaan dito. No? May nakita na lang kasi solusyon dito sa problema ng pagpapalit ng constitution at saka pagpapairal tama sa batas mo. Pero pwede naman pwede naman tayo magkaroon ng concon o charter change sa panahon ng sa panahon ng hindi, ganun din naman nangyayari. Hindi, liwanagin na Ansi, kasi hindi Oo. naman sila pro-chance. Hindi, meron sila sinatawag na Sinasabi niya, people's death penalty. Hindi, ibang people's initiative. Iba yung initiative dun sa death penalty, hindi chacha. Kaya sa akin naman kasi ganito yung idea Pwede tayo sa kondisyon na hindi kasali sa ang gawin sa susunod na eleksyon, which is 2016, para ma-impose itong death penalty na to. Dalawa na po. Yung death penalty. Dalawa na po ang People's Initiative na umaandar ngayon, na sinusuportahan ng BACC. Yung isa po doon ay yung criminalized pork barrel. Ibig sabihin, lahat ng forma ng pork barrel, criminal na. At ang magpapatupad niyan, siya ay criminal din. No, ito po yung inilalaban namin ngayon. Sa ngayon, meron na po kami almost 1.5 million signature. Ang pangalawang isinusulong po namin, dahil alam namin na hindi makakalusot ito sa Kongreso, yun pong tinatawag na political dynasty. Sa ngayon po, naikot na namin lahat ng region. Pagagaling lang po namin sa Bicol Region, tinutulungan kami ni Congressman Lenny Robledo para po doon sa initiative. Ito talaga lahat tutuntok sa kwan. We need 6 million signature. Yung 6 million signature na yan, i-verify pa. Ngayon ho, bago ka maging botante, kailangan mo magpa-authenticate. Kaya kung ikaw, tatakbo ka ng kapitan o mayor, huwag kang mangampanya agad, siguraduhin mo na yung botante mo, dinala mo uli sa COMELEC para magpa-authenticate nung kanyang Dahil lahat po tayo ngayon, hindi na tayo qualified. Pag hindi tayo pumunta ng COMELEC, tapos sirado natin doon, wala po. Kaya yan ho ang ating dilema na natin, pero ang sa amin po, yun hong pagmamahal ng tao ngayon, dahil nga yung ginawa ni Pinoy na puro pangako sa freedom of information na kayo mismo, ang mga media, ang sinarahan. Okay, Chairman Mike. Tanong lang kay Danny, malulusutan ba ni Vice President itong kanyang controversial na kaso? Hindi. Kahit ano gawin niya, hindi. Kahit ano pa gawin niya, kahit sabihin pa niya politika, hindi niya malulusutan. Sabi ko nga, maraming salamat sa back. Ginagawa niyo, isa kayo sa pagpapaano ng death penalty. Hindi niyo makukuha yan kay Pinoy. Gusto niyo malaman sa inyo. Malaman ninyo. Ito, wala pa nakakala. Pero hindi ko sabihin may isang kabinete po na kasama ni Pinoy ang mamamatay. Isang kabinete niya. Ngayon, ayoko magsalita kung sino man siya. Kung ano ang kamatayan niya, bahala na ang panahon. Basta't isa lang masasabi ko, makukulong ang lahat ng nagnakaw sa gobyerno. Ngayong lahat, pinaalalahanan ko na, lagi-lagi, na wag
ninyong lulukoy ang gobyerno. Yung susunod na gobyerno, patay kayo. Tapos, Sino ba yung tatanong dito? Bago si Jimmy, si Manong Nards, no? Manong Nards, congratulations yung anak mo pala sikat sa New York, tapos si Jimmy, tapos si Kit. Okay, go. Meron akong tanong. Sino ang pinaka-number one na political dynasty sa Pilipinas? Sa probinsya po, siyempre, alam naman natin na, pero kahit pa paano nabubuwag na, no? Let's say in Bicol region, yung the Dilibertes, naglaban yung lolo at saka yung apo, sila pa rin, no? So, sa mga area po ng kamukat sa Ilocos, alam naman natin, si Marcos pa rin yan. Tapos, andyan pa rin ang yung mga season. Tapos, siyempre, dito sa Metro Manila, you have the Binay, you have the Belmontes, dito sa Quezon City, sa province, La Union. Tapos, sa Biliran, alam nyo naman yung Espina. Ngayon, nagbubuo ng ang Pacquiao, no? Si Jinky, nandiyan na si, tapos pinatakbo yung kapatid, yung Bolsonaro. May pera sila. Baka mamaya maging governor si Mami Judicia. Actually, madami po sila. Kamukha dito sa you have the yung mga Cayetano. Ayan mo, nakinabang ng gusto sa BCC yan. Dahil wala naman sila. Yan, sabi ko na po, na yan ang Tapos Mandaluyong, andyan ang Amalos. At saka mga Zamora. So, siyempre, Estrada. No? So, ito po yung na ayaw bumitaw. And hopefully, dahil dito sa init ng laban natin sa anti-political dynasty, baka may mga itapat na sa kanda. Sa ngayon, talagang sa ikot namin, naghahanap po talaga ng alternative candidate ngayon. Dahil po dito sa nangyayaring awareness. Bago ko bigay Jimmy, may papaliwanag lang ako sa inyo, mag-ingat lang kayo sa kabanat kay Bina. Remember, naging guest natin si Atty. Bondan dito. The next week, nasulat kagad ang pag-ibig sa akin. Hindi daw ako nakakabayad ng pag-ibig membership ko. Hindi, walang biro to, Next week, dadali ko yung papel. After 1 week, alam mo, sa sandali ng sulat, lawyer na ng pag-ibig. Na sasabi rin gano'n. Baka ako, ibang klase na to. Ngayon, bumanta naman at nag-usata ng tama itong ating kaibigan na si Danny tungkol kay Binay. Baka hindi ko ito. Kaya nga tol, pagka yung presidente si Binay, wala na tayong ads. Kasi vice president pa, pinuturo na Wala talaga. Okay, Jimmy. Kay Sir Danny, ako rin wala sa kanya kasi Arsi, magbago ka na. minsan na sinabi niya na may mananalo lumusot sa Senado Tanong ko lang, kasi puro lahat lang matitira di ba? Kakalo lahat Tanong ko lang, dito sa harapan ng mga mamamahayag sa lahat, may lulusot ba sa mga mamamahayag? Alam naman natin ang aktibo sa politika sa mga mamamahayag, si Carol Gonzalo, si Jerry at iba pa. Doon sa mga party list na yan, ng mga nasa ng mga mamamahayag na nakasandal din sa kanila, may mananalo ba yan? Unang sasagutin ko, may pakukulong na 2 tao na mamamayan. Parang ganun 2. Malaki po sa malaking network at saka malaki. Isa na po malaki network. Malaki. Pero yung mananalo, kasi po ang halalan sa susunod, iba na ako, hindi daw itong halalan ng Bitalaya. Ang susunod na halalan na po ng talagang tao. Talaga ang tao lang pipili. Sapagkat ngayon, manununaw ang tao, hindi nyo nasabihan, alam na ng tao. At saka wala na hihirap. At saka yung sinasabi emergency, power, na sinasabi nila, hinihingi para sa kuryente, lokohan mo yan. Hindi mo yan katotohanan. Lahat yan. Pag yan hindi pinibigyan nyo, patay tayo lahat. Lahat ng bagay na magaganap dito, by 2015, lahat yan tapos. Lahat, mapakakaasa
kayo. Sa 2015, ang susunod na presidente, magsisimula ng pagbabago at maganda ang magiging takbo ng bansa natin. Ano yun, sir? Hindi, silikoy mo na, tapos si Joel. Parang kinuungdan niya siya. Pasensya na lang, nahuli ko. Pero ang pagkasabi nyo, pag tumakbo si Harap na ang Pangulo, hindi po mananalo. Kaya ang tanong ko po, maaaring ba siyang tumakbo ng bise? Yan! Napakaswerte ng busy. Busy ang patakbuhin mo. Sigurado kung panalo siya. Panalo. Eh kung si Binay ang tumakbo ng bise, Kasi bilang po, wala. Makukulong na Kasi noon, tatawanan niyo ako eh. Ano possible na si Bila hindi manalo? Sabi ko, itayin niyo magkakaroon ng pagkakataon. Kasi Bila, bakit nakita niyo? Nakita niyo inilabas. At hindi ko na kailangan mapaliwanag kasi kung ako walang problema at hindi ako nagnakaw, naharapin ko kahit sino mas demonyo yan. naniniwala pa rin kayo na babae ang magiging. Sa ngayon, babae, nakikita ko si Grace mo. At siya ay kakanungin ng Amerikano. Whether you like it or not. At ang nagpapatakbo ng bansa na to, Amerikano. Hindi tayo. Bakit po nababanggit niyo yung Grace po pero yung dalawang media man di niyo pinapangalanan? Bakit ko pa pangalanan yung media man? Sa mata ng salata ang mga media, kaibigan namin. Pangalawa, ang media, pang wala ang media, walang bansa. Kaya ngayon kung pangalanan, alam mo bakit? Napakaraming igitero ng mga media man. Napakaraming igitero eh. Pwede ko FTV Bakit sabi ko, daming igitero ng media man. Subukan kung kumanda, takbo ng media ka. Subukan mo kung mag-e-eri ka. Tapos nag-media ka. At nag-number 1 ka, patala ka. Sino ka ba nag-media din? Tama? Hindi mo lang magsasalita. Yung dalawang makukulong, yung mananalo, okay na. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Walang media, walang bansang Pilipinas. Bakit makukulong ang media? Anong kasalanan? Kasi tumanggap din siya ng pere. At maraming nag-orbit, hindi nyo alam. Ito na lang kahit di niyo na ako pangalanan, bata pa siya o may Ang makukulong, yung makukulong, medyo may nagdaho yung isa. Yung isa, okay na. Naging vice president ba? Naging vice president yung media? Sa presidente. Ano po? Sa kanya mag-decide si Crespo. Oh. Yung pagka-presidente, Sinabi na nga Pag siya hindi na ito nakalagay ngayon eh. Kasi kung hindi man siya magdeklara o magdeklara siya po ay nakalinya na maging presidente. Ayun. Ako nasabi na walang babaeng magiging presidente na. Bakit biglang bumaliktad? Kasi yung po binoto natin ay hindi totoong nanalo. sa tingin mo, sino sakasakali mag-decide siya? Sino sakasakali pipiliin niya vice-presidente niya? Ay wala po akong nakikita eh, kaya napakaparang po na mag-BBC. Kaya sabi ni Boss Ligoy, kung si Presidente Estrada ay magbabice, napakaganda. Si Bilba, di ba nanalo yan? Sigurado niya ako, wala panalo yan. Kaya sakali mo presidente si Era at maging vice na si Po, sa tingin mo may panalo? Hindi po pwede mangyari yun. Baliktad. Hindi pwede mangyari. analysis. Bilay po, hindi pwede. Okay rin pa din. Para may basis din. Tingin mo ba sa mga Fernando pangalanan magagamit yung hocus pocus? Wala na po yung hocus pocus sapagkat yung po papalitan na po yung pinaka-presidente nun eh. Wala na po yung hocus pocus. Ang magkakaroon po sa halalan na susunod ay ang tao mismo ang magpapantay. Tao na. At saka ngayon, sa halalan, hindi nyo ba alam, ngayon pala dapat nagbibigay kayo ng pera. Ayun, taga-media, nakataga pa kayo? Ayun, yung ulit sa inyo, taga-media kayo. Itong pesa na to, dapat meron na kayong mga pera sa bunda. Nilagyan na kayo, nilagyan na kayo. Meron ba kayo pera? Di ba
Nakaantay na kayo dahil ang kumukuha yung pinakamataas doon sa radyo at telebisyon. Tama ba rin? Sana, no? Dahil lang. Kaya kayo mga taga-media, tayo lahat, ay susunod lang. Tama daw, sabi ni Doña Carmen. Pero tayo ay hindi papayag na susunod na presidente ay padadaya ulit. Wala yung ginagawa nila lahat eh. Bali wala na yan. Lahat, pakita na lang yan eh. Pero nakikita mo ang ninakaw. Hindi mo sabihin magkakaroon. Ano ba? After election, kung hindi gusto ng taong magkakalakas ng loob ng tao sa revolusyon. Boss, ang nakikita ko po, itong September, up to susunod na taon, pag hindi po nagtama ang gobyerno at hindi siya tumama doon sa kinalalagay niya, hindi nyo kailangan ng eleksyon, kailangan na. Pag hindi mo tumama ang desisyon at kinampihan pa niya yung mga tao, magnanakaw, ako na masasabi sa inyo, wala na humang kahit tayo lang pare-pareho eh. Wala na tayo maibili. Dan, sinasabi mo na pinakamatandang announcer sa radyo. Ano ito, sa media ko? Sa Pinas. Opo. Thank you, sir. Sige, tapos sila. Balik lang tayo sa death penalty, ano? Kaya Ginoong Evangelista. Alam naman po natin pare-pareho na madaling namamanipula kasi sindikato ang bote. Ito yung nagdidesisyon kung sino bibitayin at kung sino hindi. Ngayon, hindi po na kayo nababahala na itong mga drugs dito gagamitin na yung bote at mabibitay ay yung nagtuturo kung sino yung mga drugs. Ano kasi, no, yung nga, sinasabi natin, yung many flaws sa justice system, yung many flaws sa justice system na sinasabi mismo nga ng Malacanang, yung announcement nila na sobrang hina, no? Pero pag din, ano nga yung proseso naman, ano, lahat yung, from PI, investigation, PI, RTC, CA, then SC, no? So, nandun yung maraming legal remedies para doon sa akusado, no? Kaya kami, naniniwala kami na fair and just ang magiging takbo. Pero just, let me give you a specific example. Mayor sa Dipolong, Evelyn Uy, kayang-kaya hawak Evelyn Uy, Mayor ng Dipolong, kayang-kaya niya hawakan ng mga pulis doon. Tinatanong mo ng brogab, maging yung mga broadcaster doon, paano susunod ng batas na yan. Yung mga ganun kasi isolated cases na, no? Pero, okay, hindi isolated, sige. Rapat, okay, sige. Sa tulong ninyo ng Tri-Media as a watchdog, tulong namin NGO as a watchdog, tingin natin with our vigilance, pagbabantay, tayo maliligat, mapagtutulungan natin yan. Kung sa because of the Tri-Media, kita mo yung present crisis sa PNP, soon, medyo lumilinaw, nagkakaroon yung leadership, baka magkaroon ng ng pagbabago. Bakit? Sa tulong ng Tri-Media, NGO. Ganon din yun. Same procedure pwedeng apply dun sa political lord sa Dipolong kung sinasabi mo. Sa tulong mo, tulong natin lahat, huwag tayong malilingat, may tatayo, may magsasalita, siguro naman, Hari nawa, pero ang kaso sa Dipolong, mga media mismo pinagtataliman na doon. Okay. Dagdagan ko lang yung sa PACC. Alam nyo ho, noong araw, ang Pilipinas, ang justice system dito ay accessible. Alam niyo po yung accessible na kahit sino pwede nating i-demanda. Ngayon ho, hindi na. Ngayon ho, ang justice system sa Pilipinas, affordable. Bakit? Halimbawa, nangutang ka ng 1 milyon sa akin. Para mademanda kita, kailangan magbayad ako ng filing fee. Kinuha na muna ako ng pera para mademanda lang kita. Magbabayad ako sa korte. Bakit? Kung ito, ang pondo ng Pilipinas, alam niyo po ba kung magkano binigay ni Pinoy last year? Sa justice system, there are 3
co-equal body. You have the executive, legislative, and the judiciary. Judiciary, binigyan mo ng 0.90%, 0.90% ng pondo ng Pilipinas. Kakapiranggot, tapos mag-expect kayo ng A1 justice system sa Pilipinas? Hindi po mangyayari yan. Kaya nga ho, BACC, inilalaban namin, natanggalin ang filing fee at bigyan ng 5% ng pondo ng Pilipinas ang ating judicial system. Ngayon mo, bakit napakabagal ng takbo ng ano? Ay hindi mo nilalagyan ang mga bakanting judge. Hindi nilalagyan ng judge. Bakit? Savings. Bawat isang sala ay nagkakahalaga ng more than 10 million. Nagiging savings mo kasi bayad mo sa judge, bayad mo sa clerk of court, bayad mo sa mga taong empleyado doon. Yung supply, yan po ang nagiging savings ng Supreme Court. Tapos ngayon nga, meron 3 congressman. Gusto bang patagal yung JDF nila, yung Judicial Development Fund? Eh yan ho, dyan lang kumukuha, kaya umaandar ang hustisya sa Pilipinas. Ganto ho kasalimuot at ganto kawalang hiya ang ating executive department at ang legislative. Hindi sila naglalagay ng pondo sa executive. Isa pa po na inilalaban ng judiciary. Isa pa po na inilalaban namin. Yun ho nakita naman natin. Ano nangyari sa ano? Ano nangyari sa Taguig? Inisyuhan niya ng warrant of arrest si Cedric Lee. Isyuhan kita agad ng warrant of arrest. Pagkatapos ng warrant of arrest, mahal na mahal siya ng tao. Wow, ang galing niya. Tapos, teka, nasa NBI ka, papalipat kita, pirma agad. Oops, ang taas na ng presyo. Biglang sabi niya gano'n, pwede ka palang mag-bail kasi ganito lang pala ang kaso mo. How much is that? So, nakita nyo? How powerful is the judge is na nangyayari sa Pilipinas? Ngayon ho, hindi na natin pinag-uusapan kung top 10 ang lawyer mo. Hindi na po natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan ngayon, ang pinakamagaling na lawyer when it comes to negotiation. Doon na sa negosyo, yun ang makikipag-usap sa judge. Tingnan nyo po ang nangyari sa kaso ng aking kaibigan. Biro nyo, yung testimony ni Bading, napakakalakas na ebidensya yun dahil siyang nasa loob mismo ng Dominguez. Tinanggal po ng judge. Stricken off the record. Tinanggal po yung record si Bading pinatay, hindi naman yan nag-retract, hindi naman yan umatras. So ito ho ang sitwasyon ng justice system sa atin. And I hope, kasi may sinusunod din po kami, yung jury system. No? It is high time na tanggalin natin sa judge ang too much power. At ngayon, subukan natin. Baka naman ang pwedeng gawin. Yun lang mga simpleng tao ngayon ang magdidesisyon pagdating dito sa justisya sa ating kasi masyado na tayo nagamit ng sistema na to. So, ito isa din sa mga pinaglalaban namin ng ACC, kaya natuwa ko kami during the time ni Justice ni Secretary de Lima. Siya po ang kaisa-isang secretary ng Department of Justice na tinanggal ang filing fee sa piskal. Lahat po ngayon, hindi na tayo nababayad sa piskal. Noon, nagdemanda ka, gusto mong patawarin yung dinimanda mo, bayad ka 500 para lang sa paggawa. Meron silang sinisingil na filing fee sa fiscal's office. Ngayon ho, wala na. Kaya we hope na magtulong-tulong tayo na pataasin natin ang pondo ng justice system natin, ang judicial, para tatanggalin na din nila yung filing fee na sinisingil nila sa korte. Okay, thank you. Last, si Joel sa kay Manong Nards. Last. Nais ko lang na doktor yung sinabi ni Eric na pagdating sa pinabanan niya sa Binay, putol lahat, mawawalan kayo ng audience. Kaya ako nga, 2 taon na ako, wala yung pay ko, wala yung aking 1,000. Kamakati ako simula nang lumaban ako, wala na. Nagulat ako Yun lang ang review. Okay, Manong Nards, last. Dali. May mga pumalakit yung pagkapanalo ni President Aquino
ay ikaw gagawa ng kwan. Machine. Ang mga document na nag-pro-pro. Anong tingin mo dyan? At paano sa biglang umutok dyan? Sa ngayon, hindi na. Tapos sinabi kasi talaga gumawa sa wala na yun. At saka gusto ko rin malaman sa isa. Ako naman po ay nagpipindig na wala pinakapihan. Nung si Marcos ang sinabi ko, wala na ako, makatanggal si Marcos. Sinunod sa diyan. Nung si Erap, makatanggal, wala din ako. Sinunod din yun. Nung si Gloria, sinasabi ko, makukulong si Gloria, pakulungan ni Erap. Nagtawalan din ako. Ngayon, makukulong si Pinoy, hindi ko alam kung saan. Mental. Ngayon, ang tanong, huwag daw akong pupunta rito para magpinig. Bakit mo ba sabihin ng wag? Ikaw naman saan kung pwede akong pumunta? Sa Amerika, sa iba't ibang bansa, gusto nyo pinignan mo. Yan ang problema, kaya matama. Kaya kung makailangan ka hindi lang umaatin na kahit na ano pa, kung hindi sa media forum na lang, Eric. At nagtayo na rin ako ng media forum ko. Yung tinatawag sa Celebrity Hour every Saturday. Marama ko si Eric Pagwa. Para sa mga artista, gusto mag-artista. Tuwing Sabado. At sa mga kahit na tao. Kaya sa inyo lahat, wala po pinalaman ng Pinoy. Kaya lang, mananagot siya sa batas, mananagot ang mga tao niya, lalo siya bayan, mananagot lahat ang mga tao na nanagot niya. Kung hindi man ngayon, darating na panahon, mapanagutan nila lahat ng kanilang mga kasalanan. Kaya sa inyo lahat, na lahat ng mga taga-media, mabuhay kayo lahat. Kayo, importante po sa buhay. With that, I'd like to thank our guest, Chairman Nino, aking utol, Evangelista, nasa Board of Trustees ng BGC, at siyempre itong ating favorite, si Invitation lang, invitation. sige, Dani, Mayet, go. Pagpasensya niyo na, total bunso naman ako sa Reverend Bubuan. Tama ba? Tama, sa hindi lang yun, maganda yung kanyang nilalabas sa internet. Opo, talaga permanent po naka-record na doon. Yung halos buong istorya na dinagagan dito sa Reverend. Natutong kaya na sa internet. Thank you, G. Mayet. Opo, so invitation lang po ito. Kung gusto po ninyo masaksihan itong bagong grupo na magse-celebrate ng Pasko sa October 1, ini-invite ko po kayo. Mag-text lang po kayo sa akin at tuturo po sa email address. Pero kami po yung samahan na magtatagal sa piling sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan. Quote and quote, yun po ay katuruan na inalis ng mga pundasyon ng batas natin. So kung paano po yun, doon nyo po makikita yun. Kami po ay isang samahan na kung saan ay ngayon lang po kami, ngayon lang po malalaman itong October 1 ang Kapaskuhan. Ngayon ito ang question, kung gusto nyo po manalo ng Ultra Pure Water Purifier, dito po sa Taga-Reverend lang yan magpaparapol po ako doon sa lahat ng makakatama ng sagot ng Ultra Pure Water Purifier para hindi na po kayo nabili ng tubig sa refilling station. Worth 4,500 po ito. So maintenance yun ng malinis na tubig is 2 pesos a day na lang po. And then yung mga sasali pa din na mali ang sagot, Elmo's Whitening Soap naman po yung mapapanalunan nyo. So ano ang tanong? Saan nakasulat yung October 1 na Kapaskuhan namin na isa-celebrate sa ating mga tao? Hindi na tayo ay sa kanilang wangis. Nakasulat po yung October 1. Yung December 25, hindi mo natin magabasa kung saan. Pero yung October 1, nasa iyo, nasa aking lahat. So, kung saan nakasulat, i-text niyo lang po ako at mananalo kayo ng Ultra Pure Water Purifier. Thank you! Thank you so much, Mayet, at thank you to all of us. See you next week. At saka ba, si Atty. Di ba, yung kanya ng kliyente,